Nasa Easter season pa rin tayo at nagpapasalamat tayo sa Pasko ng muling pagkabuhay. No? Di ba alam nyo kunyari, no, may paborito kayong kanta, no? Sawang-sawa na kayo, no? Pero pag may kaibigan ka dumating at parinig mo yung kanta na yan, na ngayon lang maririnig, hindi ba parang sasamahan mo yung kaibigan mo, pag pinakinggan mo yun, parang first time mo rin pakikinggan, hindi ba? Parang na-appreciate mo yung kanta, no? Mas na-appreciate mo pag sinishare mo, lalo na pa hindi pa nakapakinggan, ano? Na ganyan yung, no? Ganyan kaganda ang buhay. The beauty of sharing. Ganyan rin, no? Kung meron kang bisita, dinadala mo sa iyong bahay, no? First time, di ba? Pag first time mo nakapunta, parang you share your home, you share your house, natutuwa ka kasi parang yung bahay na binabaliwala mo, pero dahil may isang tao, first time makita, parang nakikiisa ka sa kanya and we share the same joy. Hindi ba? Yung paborito nyong putahe, sawang-sawa na kayo. Pero pag may, kahit na gaano kasarap yan, pag may dumating na ibang tao and you share that same food, na sawang-sawa ka na, pero dahil kaibigan mo yung bagong parang first time mo rin natikman yung pagkain. No? Many, many examples. When we share, the experience becomes fresh. Parang sariwa rin, no? Dahil yun ang sariwang karanasan ng iyong kasama, ganyan rin, no? Nagiging sariwa yung ating pakiramdam. The beauty of sharing, the wonder of sharing, no? Kaya napakaganda, no, ng pagbabahagi, no? In the gospel today, we hear the motto of our dear Cardinal Chito Tagle, no? It is the Lord. Dominus est. That is his motto sa kanyang pagka-obispo na ginawa niya, pero patuloy niya hanggang siya naging kardinal. No? We pray for our cardinals. We have our wishes, di ba? But we keep the wishes to ourselves. We pray for them because soon, on May 7, magsisimula na yung eleksyon, no, ng Santo Papa. Pero wag natin politika, let us not pray. We just pray for the Holy Spirit to guide the cardinals. Over 100 of them who will vote, no, for the next Pope. No? It is really the Holy Spirit who will choose. Sana walang politika, sana yung karapat-rapat, hindi palakasan who's more popular, but who the Holy Spirit will choose, no? Who will ordain to be our next Holy Father. So, it is very important to recognize the Lord. No? We recognize the good Lord. It is the Lord. Bakit hindi natin makita ang Panginoon? Bakit hindi natin ma-recognize? Imagine, third time na magpakita si Jesus sa kanyang mga best friend, no? Sa mga disipulo niya, sa mga apostoles. Pangatlong beses, hindi pa rin siya makilala. Hindi pa rin. No? One way of recognizing the Lord is yung nanay ko, ang paboritong motto sa palagay ko ng nanay ko, yung people who need people are... Ano yung kantang yan? People who need people are the luckiest people. If you need people, no, parang, no, you need people, you are the luckiest person. Ang kayamanan, tao. Kahit na may mansion ka, kahit na may yate ka, kahit ano meron ka, pero yung kasama mo naman sa tahanan mo, sa palasyo mo, hindi mo mahal, kahit nasa bahay na pospro ka na lang, basta yung kasama mo, mahal mo naman. Ang mahalaga, tao. Kaya wag mainggit yung mga nasa pospro at nasa palasyo. Mahalaga yung taong kasama. Yung tao, kaya nagsimula ako yung kwento ng bagong musika, sasamahan mo yung paborito mo, paparinig mo, yung bago mong putahe, papashare mo. Every time you share your music,
you share your food, you share your home to others, it brings joy. It is the Lord. Every time there is joy, we recognize the presence of God in the other. Kaya kayamanan yung ating kapwa. It is the Lord. It is the Lord. Nung Biyernes, ang gospel nung Biyernes, yung multiplication of the loaves. At ngayon, multiplication of fish. 153. Ang tanong ko nung Biyernes, tanong ko ngayon, uulitin ko lang. Ang biyaya ng Diyos, sobra-sobra, sapat, kulang. Ulit ha, sobra-sobra, sapat, kulang. Sigurado? Hindi umaangal? Okay. Last Sunday, we celebrated Divine Mercy, di ba? Sobra-sobra ang awa ng Panginoon. Amen? Sobra-sobra ang awa niya sa atin. Tayo, ang ating kawa sa ating kapwa. Sobra-sobra, eksakto, kulang. Ano yun eh? Flow. Yung tinanggap, ganyan eh. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra. Yung pinakain, yung 5,000, ilan basket ang sumobra? 12. Sobra-sobra. Ngayon, yung isda na huli, 153 large fish. Sobra-sobra. Bakit minsan hindi natin makita yung sobra-sobra? Why do we not recognize the Lord? In the gospel, narinig natin, nung naggawa ng apoy si Jesus, di ba? Sa pangpang hinihintay, nagdala ng isda, kumain sila, nag-share sila, nag-break bread in a certain sense, nasa mesa at misa, at nung nasa mesa at misa, nakilala ni Pedro si Jesus, it is the Lord. Sa misa ba we recognize the presence of God? Do we recognize Jesus and say, it is the Lord? Sa misa, sa mesa, isa lang ang mesa at misa eh. Isa lang ang mesa at misa. Again, paulit-ulit, but I will repeat, mesa, misa. Pag walang mesa, kapwa. Pag walang mesa, walang. Anong sabi? Before offering your gift to the altar and you remember, meron kang kaaway. First, reconcile, horizontal sa kapwa-tao. After reconciling, then offer your gift to God. But if this is unreconciled, this is not reconciled. So it is beautiful. If this is reconciled, then you will say, it is the Lord. We will recognize the Lord in every Eucharist because in every Eucharist, we are in communion. We are one with. We recognize the Lord because He is in us and in us to others. Kaya napakaganda. Then we will say, it is the Lord. And it is fresh because He is alive. Hindi, alam ko na yan, no? Lumang tugtugin na yan. Nakita ko na ang Panginoon. Sariwa. Every time it is shared. The good news, kahit na ilang milyong ulit na yan, hundreds of thousand masses going on, talking about the same thing. Pare-pareho pinag-uusapan, pare-parehong ebanghelyo binasa, pero dahil sariwa ang salita ng Diyos, it is fresh. And we are rejoiced, energized, because it is the Lord, truly alive. Sa mga pagkakataon, dahil sa kahirapan ng buhay, dahil sa financial problems, dahil sa sakit, namatayan, no?
Dahil sa heartbroken, remember the responsorial psalm? The Lord is close to the brokenhearted. Ano ulit? The Lord is close to the brokenhearted. Kasi pag puno na, meron akong minamahal na tao, meron akong minamahal na pamilya, ang dami kong blessing, puno na, kontento na yung puso, baka wala ng pwesto si Jesus para makapasok. Kasi full house na, wala ng pwesto ang Panginoon. Pero, pag heartbroken, durog, basag, walang laman, hindi ma-recognize ang Panginoon. It is there God is most present. Amen? Because He is close to the brokenhearted. Not for those who are full, not for those who are full of pride, but for those who are humble. Always empty, always room for Jesus Christ to enter. Kaya tunay na sobra-sobra ang grasya ng Panginoon, hindi lang natin makita. Hindi lang natin mapansin. No? Para sa mga nagtatrabaho, no? Kadalasan, no? Nung tayo'y unang sweldo, sobra-sobra, eksakto, kulang. Nung unang sweldo, tapos nung kulang na ng kulang, angal na ng angal, kulang ng kulang. Bakit angal ng angal? Ano ba pinagagastusan? Want or need? Need ba? Need? O luho? Baka puros luho. Kailangan ko na palitan tong telepono ko. Luma na, may latest. Want ba yun o need? Itong telepono, itong sa sapatos ko, luma na, kailangan ko palitan. Okay naman eh. Kaya kulang. Kasi gusto mo 1,000 sapatos. Kaya need, hindi na need, want ng ating pinapakain. Kaya kulang ng kulang. Kulang ng kulang. Ang pinagagastosan natin, hindi need, kung hindi want. We pray for our needs. Again, lastly, no? Ang kasal libre, paulit-ulit na sinasabi hanggang ngayon. Ang gastos-gastos magpakasal. Hindi dahil sa sakramento ng kasal. Magastos ang kasal, walang all over the world, kung tutuusin, ang kasal, walang bayad. Donasyon ang kasal. Ano magastos? Handaan. Nako, yung singsing na dapat, yung gown, dapat set A, set B. Tapos, gusto pa, may wedding coordinator. Meron ako nagpakasal, yung simbahang ginawang forest. Bulaklak, 1 milyon. Bulaklak pa lang sa simbahan na gagamitin 1 oras. Hindi mo makikilala yung simbahan. Pagpasok mo, sabi, Tapos, ang gastos magpakasal. Tapos, sasabihin, Father, pwede ba yung stipend mo? Parang, libre naman yan eh. Libre naman. Wala naman presyo yung stipend eh. Pero, ang pakain niya sa hotel, ilang libo. Diba? Tapos yung pare, sabi, Father, pwede ito na lang yung stipend mo? Parang, magugulat ka talaga. Kaya magugulat ka eh. Magugulat ka eh. Yung mga nagpapabless, di ba? Mga magagarang sasakyan. Wow! Wow! Tapos ang bibig sa iyo sobre, parang makakulang, nahulog, di ba? Tapos yung mga tricycle driver, no? Magpapabless, no? Magugulat ka, parang, baka nagkapalit ng sobre. Sobra-sobra.
Iba-ibang pamamaraan ng sobra-sobra. Pero talaga nakakatuwa, no? Nakakatuwa, no? Pero sa totoo lang, sana makita natin ang pagmamahal ng Diyos, ang awa ng Diyos, sobra-sobra. If we recognize the Lord, sobra-sobra. And the greatest gift are people. Hindi material. Tao, yung iyong katabi, sana makita natin ang Diyos ay buhay sa bawat isa sa atin. Once that is recognized, malapit ka na kunin ni Lord. Pag ang trato mo dyan ay iyong kapwa, malapit ka na kunin ni Lord. It is the Lord. Nakita mo na ang Lord di ba? Di ba? Pag makita mo ang mukha ng Diyos, ano mangyayari sa'yo? Kukunin ka na. It is the Lord. That is God's greatest gift. Huwag natin hanapin sa material na bagay, hanapin natin sa kawangis ng Diyos sa bawat isa sa atin. Alleluia, alleluia.